Ikatlong kabanata. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo, at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Ang dati at ang bagong buhay. Kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain, at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito, para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang tuli sa hindi tuli, ang naturuan sa hindi naturuan, at ang alipin sa malaya. Dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa, ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus, at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang mabuting relasyon sa kapwa. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo, dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo, para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang mga amo niyo rito sa lupa, hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo, at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon, dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sinumang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Ika-4 na kabanata. Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. Ang ilan pang mga bilin, magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat, at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Ipanalangin nyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo na inilihim noon.
Ang pangangaral ko tungkol dito ang dahilan ng pagkabilanggo ko. Ipanalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Mga pangangamusta. Kung tungkol naman sa kalagayan ko rito, ang minamahal naming si Tychicus ang magbabalita sa inyo. Isa siyang tapat na manggagawa at kapwa ko lingkod ng Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman niyo ang kalagayan namin, nang lumakas naman ang loob ninyo. Kasama niya sa pagpunta riyan si Onesimus, ang tapat at minamahal nating kapatid na kababayan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng nangyayari rito. Kinukumusta kayo ni na Aristarchus na kapwa ko bilanggo at Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibinilin ko sa inyo, malugod ninyong tanggapin si Marcos pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus na tinatawag na Justus. Sila lang ang mga Hudyo na kasama ko rito naglilingkod para sa kaharian ng Diyos at pinapalakas nila ang loob ko. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras na isa ring lingkod ni Kristo Jesus. Lagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap ni Epaphras para sa inyo at para sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Kinukumusta rin kayo ni Lucas, ang minamahal nating doktor, at ni Demas. Ikumusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganon din kay Nympha at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. Pagkabasa niyo ng sulat na ito, ipabasa niyo rin sa iglesia sa Laodicea at basahin niyo rin ang sulat mula sa kanila. Pakisabi kay Archippus na ipagpatuloy niya ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako, si Pablo, ang mismong sumulat ng pagbating ito. Alalahanin niyo ako rito sa bilangguan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.